Welcome to Laipy Trader. Sa video na ito, titingnan muli natin ang aking portfolio this January 2024. At sa video ito, pag-uusapan natin ang mahalagang parte sa paggawa ng trading journal. Tara! Unahin natin pag-usapan ng aking portfolio nitong January, which is first month of the year 2024. Ito na guys, ang MEG ko ngayon ay may negative 3% na paper loss percentage or equivalent to negative 4,482 pesos. Kaya ang total equity ko as of the moment ay 133,000 pesos. Ang sunod na pag-usapan natin ay ang trading journal. Eto guys, yung trading journal ko last year, 2023. Ang ginagawa ko bago ko i-reset or i-compile ay ina-analyze ko muna. So, after ko ma-review at ma-analyze, ito yung mga tanong na pumasok sa isip ko. Una is, paano ko malalampasan yung last year performance ko? Second is, should I be more aggressive or mag-focus na lang sa isang quality trade? Third is, should I try a different trading style? At yung panghuli is, what if mag-sideways pa rin si PSEI? Will there be a lesser opportunity? So, sa ngayon, wala pa akong sagot sa mga tanong na yan. Pwede nyo rin i-apply yung mga tanong na yan sa sarili nyo para ma-improve yung performance. Ganyan kahalaga ang pag-journal. You can track your overall performance, create a plan and strategy to improve your return on investment. So once na na-analyze mo na ang journal mo, pwede mo na siyang i-reset or i-compile. Ngayon naman pag-usapan natin yung mahalagang parte sa paggawa ng trading journal. Una is starting equity. Dapat may idea ka kung magkano ang pera mo ng January 1st. Diyan ka kasi magbe-base kung lumalago ba ang pera mo or nalulugi. So, paano ba mag-compute ng starting equity? Ito yung formula. Starting equity equals total equity plus paper loss plus realized loss minus paper gain minus realized gain. Makikita yung total equity dito, tapos yung paper loss and paper gain. I-example ko yung sa akin. No? January 1, 2024 equity is equal to 133,844.89 plus 4,482.79 plus 0 minus 0 minus 0. Kaya ang starting equity ko ay 138,327.68. So, yan yung gagawin kong basis kung panalo or talo ako this 2024. Yung pangalawa na importante sa pag-journal ay ang iyong goal. Ang goal mo ang magiging motivation mo para i-push mo yung sarili mo. Take note na goal should be achievable and realistic. So, why? It is very important na achievable ang goal mo. Marami akong nakikita nakaka-start pa lang sa trading pero ang sineset na goal ay 100%. Or madodoble yung pera within a year, which is not achievable. Or should we say, hindi siya sustainable due to lack of experience and skills. Trading is not easy. Malalaman mo yan dahil majority natatalo sa trading. Kaya kung hindi achievable ang goal mo, you will get demotivated, frustrated, you will feel pressure. Ano ang magiging result? You will lose your focus. You will commit more losses. Dahil psychology is part of trading. Okay, third is your trading journal should not contain too much information. Ilagay mo lang yung data na importante para hindi ka mawala sa focus. May mga nakikita ako 2 to 5 tabs yung journal nila. Sobrang organized. Pero ito yung hindi nare-realize ng iba. Maraming info doon na hindi naman talaga kailangan na nagkukos ng overloading ng utak. Guys, sobrang hirap ng trading.
Kung sa journal mo palang overloaded ka na, paano ka pa makakapag-trade ng tama? Kaya make sure na important details lang ang ilagay mo sa journal mo. Make your journal simple pero informative. Importante kasi ang focus para may time ka na i-analyze yung mga watchlist mo at yung mga stock na hawak mo. So, recap lang natin, no? Ito yung mga dapat mong gawin sa trading journal mo, no? Una is you must identify your beginning equity. Pangalawa is your goal should be attainable. Pangatlo is your trading journal should not contain too much information. For me guys, yan yung mga importante sa trading journal. I hope may naitulong ang video na ito and please don't forget to subscribe.